Good day po ulit sa inyo mga kamanggagawa natin sa Bread Bulacan. So itong video nito ay ginagamit natin para sa training natin ng ating mga workers, ng ating mga leaders, ng mga tumatayo sa harapan at nagpapaliwanag ng salita ng Panginoon. So ito po ay paghahanda natin, no, para sa tinatawag po na teaching ministry. Every time na tumatayo tayo, nagpapaliwanag tayo, tayo po ay nasa teaching ministry. When we say teaching ministry, ito yung mga nag-handle ng mga groups, nagtuturo sa online prayer service, nag-handle ng mga Bible study, o nag-speak sa mga events katulad ng women's ministry, men's and youth, at iba pang mga gawain po natin sa church. So ito muna yung dapat natin maunawaan patungkol sa pagtuturo o teaching ministry. Siyempre, ang source na material na gamit natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Mabakita po natin yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ito po ay mga sinabi ho natin. Ito yung nagagawa niya for teaching or imparting knowledge, and then for rebuke or yung pag-refute ng mga error, and for correcting pagtatama ng mga sa mga maling buhay, maling gawi. So gagamit po natin yung salita ng Diyos for training. Ito po yung pagtuturo, preparing us for functionality and usefulness. Ang result, servant of God becomes thoroughly equipped for every work. Ang teaching ministry po is one of to be gifts, quote and quote, to be. Kasi meron pong mga to do, yung gifts ng Holy Spirit. Pero ang teaching is a to be. It is one of the to be gifts and requires confirmation of God's call. Kumbaga, ito po ay tawag ng Diyos. Yung pagiging guro o pagtuturo, ito po ay meron po tinatawag na calling ng God to be a teacher. Pastor, hindi naman ako nang tuturo talaga. Nag-explain lang ako paminsan-minsan. Well, ganun po yung natin. Yun po yung ministry na tinatawag tayo ng Diyos. Kasi mahalaga na dapat alam natin yung ating sinasabi o pinapaliwanag. So, it's one of to be gifts and requires confirmation of God's call. So, para may maging guro, talagang tinitingnan ito kung ikaw ay merong kakayanan na magturo. So, ikalawa, teaching is impartation of knowledge. So, kung wala ka naman talaga knowledge at hindi ka naman nag-aaral ng salita ng Diyos, paano ka makakapagbahagi ng salita ng Panginoon? So, teaching is impartation of knowledge. Ikatlo is, teaching is not for everyone. Therefore, not many should become teachers. Sabi po ng James chapter 3 verses 1 up to 2. Meron siyang warning. So, kasi mas mabigat daw po ang hatol sa mga nagtuturo. Mahalagang maunawaan natin na ang ginagawa natin na ministry ay hindi basta-basta. Dahil ito po ay may kinalaman sa pagtuturo. So, may warning in James chapter 3 na kailangan bago tayo pumasok sa ganon na ministry is masigurado natin na tayo po ay merong gift o tayo ay tinatawag ng Diyos para magturo. Though meron tinatawag ng mga full-fledged talaga ng mga teacher at meron po mga tinatawag din na mga parang partly lang. Hindi naman talaga yung full-time, yung full-fledged talaga na every time na nagtuturo siya. Pero yung iba ay kumbaga parang exhort, no? Pero still, kailangan bago tayo magturo, bago tayo mag-share, kailangan naunawaan natin. Kasi kung mali ang ating itinuturo, magiging mali din ang makukuha ng mga nakikinig sa atin. So, ikaapat, teaching is reproductive in nature and discipleship in structure. So, kung tayo po ay binigyan ng Diyos ng kakayanan na mag-share o magturo, ito ay, ang nangyayari nito is mas lalo tayong nakakapag-influence ng salita ng Panginoon sa mga tao na nakakasalamuhan natin o yung mga tao na kasama natin sa church. It is reproductive in nature. Ibig sabihin, mas na dumodoble pa lalo yung mga bilang ng mga tao na nakakilala at napapalakas sa salita ng Panginoon dahil po sa paggamit natin ng gift na binigay sa atin ng Diyos.
So, mas nakakatulong din tayo sa paglago ng ating pong mga kapatid sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pagkakilala sa Panginoon. Makikita natin yan sa 2 Timothy chapter 2 verse 2 and Matthew chapter 28 verses 18 to 20. So, minsan, siyempre, ang tendency lang is, ay, pastor, wala naman siguro akong gift ng teaching. So, minsan, nakala natin wala lang tayong gift ng teaching, pero pag nag-share ka ng verse na ipapaliwanag mo naman ng maayos, di ba? Pero siyempre, bukod doon, kailangan natin pag-aralan na maigi ang talata na ating ibinabahagi sa ating pong mga kapatid o doon sa ating church. So, meron tinatawag na type po ng mga teaching methods sa pagtuturo. May metodolohiya sa pagtuturo. Una po, hindi tinatawag po na lecture method. Ito po ay oral presentation of information by the instructor. So, nagle-lecture ka, that is lecture method, nagsasabi ka. Itong ginagawa ko po ito po ay lecture method. So, ikalawa, meron tinatawag na discussion method. It is a two-way communication of the teacher and the student. Kumbaga, discussion method. Merong kayong, habang nagtuturo, nag-interact yung estudyante o yung tinuturuan. That is discussion method. At meron naman tinatawag na facilitation method. It is assisted and guided by the facilitator to encourage the student to participate in a given topic or question led by the facilitator. Kumbaga kadalasan po meron siyang ituturong onte, tapos magbibigay siya ng tanong, then ang kanyang estudyante ay magre-respond doon sa tanong na yon. Hahayaan lang ng facilitator na mag-share yung mga student niya at then sa end ng kanyang tinatawag na pagtuturo o pagpa-facilitate, magbibigay siya ng concluding remarks patungkol dun sa napag-aralan. So, yun yung mga teaching methods. Actually, marami pa po. Binigay lang po natin mga simple pong na pamamaraan. So, ano ba yung mga required characteristics na kailangan po natin doon sa pagtuturo? Una, dapat, halimbawa kung nagde-desire ka na maging teacher, maging ano po talaga na gusto mong maging bahagi ang buhay mo na maka-impart ka doon sa mga tao sa loob ng church. Una, ano bang mga kailangan? Meron tinatawag na spiritual and emotional maturity. So, pag nagtuturo ka, dapat meron kang spiritual and emotional maturity. Paano kasi kung ang tinuturuan mo ay mainipin, magulo. So, kung wala kang tinatawag na characteristic na spiritual and emotional maturity, nako, baka iba pa magawa mo kapag dinidil mo na yung tao. So, dapat meron kang spiritual and emotional maturity. Meron kang sapat na kaalaman patungkol doon sa salita ng Diyos. Kalawa, meron kang tinatawag na you accept accountability, willing to be correct. So, kung ikaw ay tinuturuan pa lang, dapat willing ka na magpa-correct sa instructor mo, magpaturo sa mentor mo. So, meron kang tinatawag na mentor-mentee relationship. You accept accountability. So, hindi pwedeng, marami na akong alam. Kaya ko nang gawin yon. Hindi ko na kailangan ng tagapagturo. So, dapat meron pong tinatawag na accountability. Yung mentor and mentee relationship. Ikatlo, yung tinatawag na committed and available. Mahirap yung sasabi na gusto ko magturo, pero nung sabi magbasa ka ng ganito, ganito ang gawin mo, ay wala akong time. So, hindi ka available and hindi ka rin committed. So, dapat merong commitment, merong availability. Merong desire to learn, to impart knowledge to the members of the church. Bawal ang tamad sa pagtuturo. Bawal ang tamad sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Bawal yung tamad in a sense na ayaw mong magbasa, ayaw mong pag-aralan yung passage. Bawal po yun. Dapat pinag-aaralan mo. Meron kang regular time ng prayer and Bible reading. So, ano ba yung mga kailangan natin? Mga required basic information and knowledge. Merong required basic information and knowledge. Una, meron kang Bible knowledge, siyempre. Such as book background, merong OT and NT survey,
Meron ka tinatawag na basic Bible information. Alam mo na yun, somehow yung mga kwento. So kung hindi pa sa ngayon, simulan mo basahin yung from Genesis hanggang sa meron kang regular talaga na pagbabasa. So meron kang tinatawag na basic or fundamental doctrine. Alam mo yung basic or fundamental doctrine ng church. Naunawaan yung gospel, naunawaan ng katuruan ng regarding sa kaligtasan, sa Trinity, yung characteristic ng God, yung pagka-Diyos ni Kristo, about the church, about the church and tawag nila ordinance or sacraments. So, dapat alam mo yung mga basic na yon. Mga basic lang actually yun. Ngayon, kung hindi pa, mas maganda na daanan mo yun mga mga katuruan na yon. Para pag nagturo ka, hindi ka lalagpas doon sa tinatawag na mga katuruan patungkol po sa Diyos, patungkol po sa ating kaligtasan, patungkol sa Panginoong Hesus at sa church. So, somehow, you have read the entire Bible. At as meron kang constant desire to read it. So, yun po yan natin. So, kung hindi pa, simulan mo na talaga ngayon. At merong last yung tinatawag na constant prayer life. Mahalaga yon kasi yun nagbibigay sa atin ng instruction mula sa Panginoon, sa Holy Spirit, at siya yung patuloy na nagbibigay ng enlightenment sa atin, nagtuturo sa atin. So, hanggang dito mo lang muna tayo, mga kapatid, at naway patuloy tayo magkaroon ng desire in knowing the Word of God para magamit natin sa church ministry natin sa Bread Bulacan. Magandang araw po sa inyo and have a good day and God bless po sa inyo.